Hi, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Actually, malungkot ito para kay Senator Bato de la Rosa at umamin ito, ka-coffee, na wala siyang matatakbuhan, wala siyang kakampi pagdating po ng nalalapit po na eleksyon na 2025. Hindi ko alam kung ano to, karma, karma ba ito o pinagtutulungan lang si Senator Bato de la Rosa? Ano ba siya? Bakit ganyan, no? Kasi, syempre, nagpe-prepare na yung mga politiko, lalo na yung mga re-electionist, itong mga senatorial aspirants. Si Bato isa dyan eh. Patapos na yung termino niya at kakandidato siya sa 2025. At malinaw naman na hindi siya parte ng administrasyon na ito dahil bahagi siya ng tinatawag nating DDS senators, no? Definitely, kung sino yung pipiliin ng administrasyon na to ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang partido, no, na magiging senatorial slate nila, malinaw na wala dyan si Senator Bato de la Rosa as part of the administration candidates, di ba? O ano pwede niya takbuhan? Opposition. Yung opposition ngayon, kiniklaim ng Liberal Party yan. So, Liberal Party naman talaga ang opposition. Nanganak lang yan. Ang ipinanganak lang ng unity team na ngayon ay isa na ring opposition, itong grupo ni Digong, itong grupo nila VP Inday Sara Duterte. So, kung sa administrasyon, wala siyang tatakbuhan. Kung sa opposition, sa Liberal Party, definitely hindi siya ipapasok dyan. Kaya ngayon, sad boy itong si Senator Bato de la Rosa. Siya, sige, basahin natin itong balita na ito, ka-coffee. Mula ito sa abs-cbn.com, itong balita na ito. At actually, hindi lang daw siya, sinasama niya rin sa grupo niya, si Senator Bongo. Actually, yung DDS senators, tatlo yan eh. Kasama dyan si Tolentino. Pero si Tolentino, hindi ganyan ka, ano eh, hindi ganyan ka kalantad tulad ng kay Senator Bato de la Rosa. No? Kay Bato de la Rosa kasi naging controversial ito dahil sa kanyang pananaksak sa likod eh, dito kay Zubiri. Di ba? Kasi inaasahan siya na susuporta siya kay Zubiri dahil yun naman ang sinasabi niya. Nasa likod po kami, then all of a sudden, lumagda siya doon sa resolusyon na sumusuporta kay Senator Chis Escudero. So sa balitang ito, ka-coffee, na nababasa ninyo mula yan sa ABS-CBN News, De La Rosa at si Go ay guerrilla style re-election campaign for 2025. Pwede naman, ka-coffee, as an independent, no, or pwede may kakampi siya. Halimbawa, itong Go, si Bongo, no, or si Tolentino, kung tatlo sila, guerrilla style sila dyan. Pero malaking bagay kasi ang partido, ka-coffee, sa totoo lang, sa halalan. Kasi tulong-tulong kayo dyan. Alam mo kung bakit importante na meron parte ka ng isang slate, halimbawa administration slate or opposition slate. Kasi ano yan eh, tumitibay ka lalo. Halimbawa, 12 kayo dyan, di ba? Usually, kapag binubuo yung partido na yan, yung slate na yan, hindi yan coming from one province lang, no? Usually, strategically kasi yan, dapat may members just sa slate mo from different provinces. Kasi, halimbawa, si candidate A, Luzon, Central Luzon, si candidate B, Mindanao, si candidate C, Visayas, no? So, kung magkakakampi sila dyan, yung supporters ni candidate A, tutulong susuporta doon sa candidate B. Yung supporters si candidate B, susuporta sa candidate A. So, pag nag-rally sila, nag-campaign rally sila, iikutin nila yan. So, sige, Central Luzon, isa lang yung ano dyan, isa lang yung miyembro ng slate nila coming from Central Luzon. Pero, madadamay na itong iba pang miyembro ng senatorial slate kasi syempre endorso ni candidate A, lahat ng ibang miyembro, and the process goes on, di ba? So malaking bagay na mayroon kang partido, mayroon kang kakampi pagdating ng mga eleksyon. Ito, malungkot, sad boy, si Senator Bato de la Rosa dahil wala siyang matatakbuhan. And isa pang dahilan kung bakit importante na mayroon kang partido, tingnan mo yung panahon ni Digong, di ba? Nung kasagsagan ni Digong, midterm elections ng panahon ni Digong, actually lahat ng halos ang in-endorso nila lahat ba? O majority ka-coffee ng in-endorso ni Digong, nakalusot o naging senador because of the party. Di ba? Because dinala sila ng administrasyon. Kaya 8 diretsyo, natatandaan niyo yung 8 diretsyo na yan? Wala silang kinamot yan dahil in-endorso sila ng administrasyon. Kaya kay Bato de la Rosa, malaking kawalan sa kanya to na hindi siya i-endorso ng administrasyon. Iba kaalanganin siya dito, manalo siya. No? Tingnan natin kung mag-work yung kanilang magiging strategy dyan ni Senator Go. Kasi si Tolentino, sama muna. Two senators closely allied with former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte are eyeing a guerrilla-style re-election campaign in 2025 midterm elections. No choice naman Takbo na sila dyan. Ang problema dyan, chiching-chiching, kailangan mo dyan ng maraming pondo. Kasi kung grupo kayo, pwede pa kayo mag-ambag-ambag dyan at meron nag-i-sponsor dyan. Pero pag independent ka,
Ang mahal niyan, ka-coffee, napakamahal yan. Milyones talaga ang gagastos mo dyan. Susuka ka talaga dyan ng salapi. Dahil mag-isa ka lang eh. Unlike kapag marami kayo, eh, siyempre, ambag-ambag yan. Yung mga kaibigan, alam mo na. Senator Ronald Bato de la Rosa, who served as the elder Duterte's National Police Chief, concedes they may not be acceptable to both the administration ticket and the liberal-led opposition. Nakakaawa naman si Bato dito. Umamin na, hindi ko alam kung anong purpose niya, bakit siya nag-concede dito, bakit siya umaamin na hindi kami tinatanggap ng liberal, hindi kami tatanggapin ng administrasyon na ito. Ano ba to? Nagpapaawa ba ito? Pero that's the reality. Reality nila yan, wala silang takbuhan dyan. Parang nangyayari yan ng 2022 ano 2022 presidential elections, di ba? Ang gulo-gulo nila dyan sa PDP laban hanggang nauwi sila sa wala silang pambato. The elder Duterte has been critical of President Ferdinand Marcos Jr. while the Vice President quit the education portfolio of the cabinet just last week. The Liberal Party-led opposition also stood against the Duterte administration. O tingnan ninyo yung common denominator dyan. Andiyan dyan si Digong. Parehas may Digong. Bakit ayaw sila tanggapin? O bakit hindi sila tatanggapin ng administrasyon na ito? Because of Digong. Kung anong pinagkagawa ni Digong kay PBBM. Sa opposition, bakit hindi? Kaaway din ang opposition ng liberal itong si Digong. Para na. Ay, ika nga, panahon-panahon lang yan ka-COVID. Noong panahon ni Digong, syempre malakas siya eh. Panahon niya yun eh. O ngayon, kumbaga tapos na ang karir. Hindi ko alam kung paano mag-work ito kay Senator Bato de la Rosa. Speaking on Teleradyo Servicios, anong ganap on Sunday morning, De La Rosa said he and Duterte's Chief Aide, Senator Christopher Lawrence Go, have decided to stick together. O parang naiwan na si Tolentino dito. Ito dalawa pala, may kasunduan pala itong dalawa na to. Si Bongo at si Bato de la Rosa. Ayan, tulong-tulong sila dalawa. Pag-stick sila together, no? Ang problema din, isang conflict ngayon, eh, yung maisog, di ba? Ayaw nila kay Senator Bongo eh. Parang sabi nila, nagsisi sila na ibinoto eh. Pero hindi natin alam kasi mali naman kasi dyan sa maisog. Pinipilit naman kasi nila si Bongo na magsalita dyan sa maisog rally nila. Eh sabi nila, kanino ba yung loyalty mo? Sabi ni Bongo, yung loyalty ko hindi lang sa mga taga Davao. Di ba? Loyalty niya ng mga taga Batangas, may mga taga Metro Manila, buong Pilipino, buong Pilipinas, mga nasa Pilipino ang loyalty niya. Hindi ibig sabihin na laking Davao siya, susundin yung kung anong gustong ipagawa ng Davao. Yung kasi ang mindset ng mga maisog eh. Anyway, sila naman yan. Nag-usap kami ni Senator Go, sabi ni Bato, na talaga we have to run on our own campaign, sabi ni De La Rosa. Magsusumikap lang kami dahil wala naman kami inaasahan. Parang nakakalungkot naman to. Parang nagpaawa naman dito si Bato de la Rosa. Wala na sila maaasahan. I don't know kung talagang malabo naman siguro kaming kakarga ng administrasyon at hindi rin naman siguro kami acceptable sa opposition. As of now, yung standing opposition ngayon is yung Liberal Party. Diba? Hindi din naman kami acceptable doon. Ayun, umamin na. Aminado na si Bato dyan. Eh doon siya sa grupo ni Zubiri. Yung Magic 7 na yun. Yung Magic 7 na yan, kahit pa paano, may bilang din yan. 7 yan. Pinagsalid-salid na 7 senador yan. May resources yan, may makinarya yan. May bilang yan. Eh doon siya. Lipas siya sa grupo nila Zubiri. Ang problema, pinagtaksilan niya si Zubiri. Paano siya tatanggapin dyan? So, wala na talagang pag-asa. Sad boy na talaga itong si Senator Bato. So, sa gitna lang kami, sabi niya. And magsusumikap lang kami. Guerrilla warfare lang kami nito. We just have to do our own guerrilla warfare. Kung talagang hindi kami acceptable dyan sa administrasyon, hindi kami dadalhin. Hindi naman tayo pwede magpumilit. At least, alam niya, di ba? So, we have to diskarte. Diskarte lang through guerrilla warfare. Let's see if it will work, no? Good luck, and magiging good luck talaga. De La Rosa said they can form an independent block. Paano yan? Kung puno na sila, meron na silang 12 na lineup, papayag ka ba na number 13 ka, number 14 ka? He said, isasama ka namin, basta number 13 ka, number 14 ka. Guerrilla warfare na lang kami. Exactly. Yun eh. Mabigat yan ka-coffee at kailangan mo ng campaign manager. Sa totoo lang, napakalaki ng papel ng campaign manager pagdating ng kampanya. Nung kay PBBM, ang campaign manager, si Romualdez. Isa din si Romualdez sa utak dyan sa unit team. Kaya hindi pwede sabihin ni Ivy Marcos o ni Gloria Macapagal-Arroyo na sila lang yung unit team na yan. Isa. Dalawa yan sila. Nakalimutan ko kung sino yung isa eh. Sa campaign manager noong 2022 presidential election, si Romualdez. Powerful din. Strategic din yan ka-coffee. Eh, laban niya ng isip eh. Election niya ka-coffee. Labanan niya, pagalingan kayo dyan.
kung hindi ka napasama doon sa isang major party, no, or sa major kahit hindi naman partido, no, kasi iba naman yung isang senatorial slate naman minsan composed yan of candidates from different parties naman baka puno na sila, ayan, mahirap daw magpumilit sa sarili mo, baka di ka nag-i-insist, bakit ka mag-i-insist na pumasok kung ayaw nila sa'yo? Yun lang naman ang mga theoretical situation, sabi ni Bato. At least alam niya, Ka-Coffee, na ayaw sa kanya ng administrasyon at ayaw sa kanya ng liberal. Kaya ayaw niya lang ipagpumilit, ayaw niya nagsiksik yung sarili niya. As far as administration or opposition is concerned, baka pwede kami maging independent, nasa gitna. He also said, kung hindi naman kami dadalhin ng administrasyon, di ba, kung puno na sila, hindi kami tatanggapin. So dito na kami sa gitna. Tanungin mo na lang siya, sabi sa kanya, De La Rosa did not include another Duterte ally, Senator Francis Tolentino. Totoo yan. Kasi sabi nila yan, tatlo yan, Ka-Coffee. Kasi nung bumoto sila, pro-cheese, tatlo yan sila, di ba? Kung ano yung decision ng majority, yung susundin. At sinabi naman, di ba, ito yan. Nag-decision si Bongo, si Tolentino, na si Escudero side sila. O kahit siya, kay Zubiri siya, wala siya nagawa. Sumunod siya doon sa majority. So, ang tanong ngayon, anong nangyari kay Tolentino? Humiwalay na ba yan? O baka tinanggap si Tolentino ng ibang partido? Ito ang sagot niya. Tanungin mo na lang siya. Ayan na magsalita. Ayan. Tanungin mo na lang siya daw. Tanungin mo na lang siya. As far as his status is concerned, dahil mahirap magsalita para sa kanya, totoo nga naman. Basta safe to say na kami ni Senator Go ay talagang magsasama talaga hanggang dulo. Ayan, Beshi. Kaibigan tunay. Wala kaming mapupuntahan. Iba kami napuntahan na si Tolentino, ay niya lang sabihin. No? Dalawa taga Davao, talaga magsasama kami. Pero sa Tolentino, tanongin mo na lang siya kung ano ang plano niya. Ayaw ko magsalita in his behalf. And sabi De La Rosa did concede that the PDP, once mighty under the Duterte administration, has lost members through he himself plans to stay. Totoo yan. Ang daming kumalas dyan sa PDP laban, Ka-Coffee ngayon, PDP na lang, no? Bakit sila umalis dyan? Hindi na nila nagugustuhan yung leadership dyan ni Digong. Malaki yung problema dyan. Kaya nagkalasan yan. Though, aside from survival nila yan, kasi ang tawag natin dyan, mga political butterflies yung mga yan way of survival nila yan Kung palubog na ang barko, palubog na ang bangka, kailangan mo tumalon, lumipat ka sa kabilang bangka. One reason yan, kasi mga politiko ganyan. Second reason dyan, hindi mo nagugustuhan yung leadership dyan, di ba? O nagkalasan sila dyan, o sino chairman yan? Hindi si Digong. Andyan pa din, pero nababawasan na yung kanilang partido, no? Andyan pa din yung PDP, wala na akong balak umalis, wala akong balak na umalis, paulit-ulit si Bal. Paulit-ulit. Sana kung pupunta, kung aalis ako, wala akong mapupuntahan. No? Sad boy talaga si Sad boy talaga dito si Bato. Political analyst Julio Tihanqui said in a separate interview that he believes Go and De La Rosa have to walk a tight rope. Exactly. Mahirapan talaga sila. Totoo ito. Agree ako dito kay Tihanqui. Si Senator Bongo ay naiipit ngayon dahil talagang sinisingil na siya ng mga anak. Yan yung mga taga Davao, Ka-Coffee, yung grupo ni Baste, no? Pero dahil re-electionist siya, so naiipit siya at sila ni Senator Bato at Senator Tolentino. So ipit sila ngayon dahil kasama sila ngayon sa Senate majority pa rin tapos re-electionist sila, he said. So kailangan nilang balansehin ang political interest nila. Yan. Kailangan mong maglaro ng mainam dyan. Meanwhile, human rights lawyer Shal Jokno, who is eyeing a Senate seat in the midterms and is allied with the LP, has ruled out a full-blown coalition while leaving the door open for another forms of cooperation. Feeling ko nga, Ka-Coffee, ang ilang miyembro ng liberal, papasok yan sa slate ng administrasyon. Naaamoy ko lang, Ka-Coffee, merong dalawa or tatlo na miyembro ng Liberal Party ang papasok dito sa grupo ng administrasyon, sa slate ng administrasyon. When we speak of working together for an electoral victory, kailangan hindi pwedeng marriage of convenience lang yan. Kasi nakita naman natin ang nangyari sa unit team, he pointed out. Exactly. Agree. Kailangan mo ng utak. Kailangan mo ng magaling na strategist, Ka-Coffee, pag ikaw politiko. Sa totoo lang, hindi pwedeng lalampa-lampa ka, hihina-hina ka dyan pagdating ng halalan because it's your reputation, it's your victory ang nakataya dyan. Kung lalamya-lamya ka dyan, paano ka mananalo dyan? Yun ang reality ng politics
dito sa Pilipinas. O siya, anong say ninyo dyan, ka-coffee? I-share ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Samantala kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa ating Facebook page, ang ka-coffee. At kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe. Yan, i-check po sa baba, subscribe at i-like lang po yung notification icon para updated po kayo once na meron tayong mga bagong uploads. Alright, okay, magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin. Ingat po kayo, nasa naman po kayong panig ng daigdig. Have a good day ahead. Bye-bye everyone.